9,000 peso monthly contribution sa Pag-ibig MP2. Magkano kaya after 5 years? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa huling 5 taon. Noong 2019, nakapag-declare sila ng 7.23%. Noong pandemic years, nakapag-declare sila ng 6.12 at 6%. After ng pandemic, nakapag-declare sila ng 7.03%. At ang pinakahuli noong Feb 27, 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.05%. Ang average ng 5 taon na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng dividend sa ating sample ngayon na gagawin natin. Kukunin natin ang total nito at i-divide naman natin sa loob ng 5 taon. Ang gagamitin natin na dividend rate sa ating computation ay 6.69%. Ito ang gagamitin natin pansamantala sa ating computation. Kung mas mataas dito, mas ginagaling tayo kasi mas malaki ang tatanggapin natin na dividend. Kitang-kita nyo naman mga kapeso, noong 2022 at 2023, mas mataas sa 6.69% ang idineclare nila dito sa gagamitin natin. So mas malaki pa ang kikitain mo ngayon sa MP2 mo. Pero kung mas mababa, sa 6.69% ang ide-declare nila, medyo mas mababa din ang matatanggap natin na dividend noong taon na iyon. Ilagay na natin dito ngayon ang na-compute natin na 6.69% na average rate na kinita ng Pag-ibig MP2 sa loob ng 5 taon. Sabihin natin na ang monthly deposit natin ngayon ay simulan natin ng 9,000 pesos. At gagawin natin siya on a monthly basis ng 9,000 pesos. Ngayon, ang entitled months natin sa unang paghuhulog natin ngayong July 2024 ay 6 months lamang muna. Paano ba natin nakukuha ang 6 months? Ibig sabihin yan, 6 na buwan na lamang ang natitira bago matapos ang 2024. Ang August naman, 5 buwan na lang ang natitira at 4 na buwan para sa September, 3 months para sa October at 2 months and 1 month naman para sa December. Paano natin ngayon i-compute yung dividend income na kikitain nung unang deposit natin ng July 2024 na 9,000 pesos? 9,000 times 6.69% na dividend rate natin times 6 months natin divide 12 or 12 months in a year. Ibig sabihin, sa unang buwan or sa unang taon ng paghulog natin, dahil hindi naman natin siya nasimulan ng January, magiging prorata muna ang kikitain ng ating unang hulog. So yung 9,000 natin plus yung dividend income na kinita niya, magiging 9,301 pesos siya. Yung sumunod naman na idineposit natin na 9,250 pesos. Kung makikita nyo, mayroong pagkakaiba. Kasi 5 months na lamang ang natitira para sa hulog naman natin ng August. September naman, 4 months na lamang, kaya 200 pesos. Sabi natin, akala ko ba compounding interest? Sa unang buwan ng paghulog natin o yung taon na kung saan tayo naghulog, simple interest method muna ang gagamitin natin. Pero, pagpa-plus-plusin natin lahat ng dividend income at lahat ng inihulog natin, 54,000, plus yung dividend income na kinita natin ng buong 2024, 55,000, yan ngayon ang magiging panimula natin next year or sa 2025. Doon na ngayon magsisimula yung compounding interest. Bale, nagmumukhang hybrid ang computation ng ating Pag-ibig MP2. Simple interest method muna dun sa taon na naghulog tayo, pero sa susunod na taon, yung nulog natin plus yung dividend income na kinita natin, magiging compounding na siya. Ngayon, sabihin natin kapeso, tuloy-tuloy tayong naghuhulog ng 9,000 pesos sa taong 2025. Kung makikita nyo dito mga kapeso, yung January natin, 12 months na ang entitled month niyan. Yung panimula natin, yung hulog natin ng 2024 plus yung dividend, 12 months din. Kaya kung makikita nyo, kung dati, 1,053 lang ang kinita nung nahulog natin, ngayon,
3,683 pesos na. Kaya ang magiging total dividends natin ng buong 2025 ay 7,596. Umuunlad na kapeso. Kaya kung makikita nyo dito, 170,000 na ang naiipon natin sa ating Pag-ibig MP2. Yan ulit ang magiging panimula natin para sa taong 2026 naman. Sabihin natin, sunod-sunod ulit naghulog tayo ng 9,000 pesos, 2027, ganun din. At 2028 naman, ganun din ang ginawa natin. Nakaka 565,000 na tayo kapeso. Hindi mo napapansin ano? Pero sa huling taon ng paghuhulog natin o yung 2029, ito na kasi yung makaka 60 months na tayo na naghuhulog sa ating Pag-ibig MP2. 9,000 hanggang June 2029 kasi by July, matured na yung MP2 natin at pwede na natin siyang i-withdraw mga kapeso. Yan yung July 2029 na pwede na tayo ngayon mag-withdraw. Ang total na nahulog natin kapeso, 540,000 pesos. At ang total na dividend income na kinita mo, 99,929 pesos kapeso. Kaya yung 540,000 mo, naging halos 640,000 pesos. Parang halos kumita ka ng 100,000 kapeso sa paghuhulog mo ng 9K per month. Sabi natin, pwede ba na yearly ko siya gawin? Kasi minsan baka makalimutan ko, may extra money ako palagi. So pwede bang yung isang buong taon, ihulog ko na kaagad 108,000 pesos? Pwedeng-pwede yan kapeso. Simulan natin ng July 2024 na maghuhulog tayo ng 108,000 pesos. Pero kapeso, 6 months lang muna ang entitled months niyan ha, kasi July hanggang December ay 6 months na lamang ang natitira. Kaya ang dividend income natin dyan, 108,000 times dividend rate natin times 6 months divide 12 months, ang dividend income natin ngayon ay 3,612. Magkano ngayon ang total money natin? 108 plus yung dividend natin nung unang taon. Ngayon, sunod-sunod, naghulog tayo ng 108,000 at nakaipon din tayo ng 540,000 mga kapeso. Kung makikita nyo sa huling taon ng paghuhulog natin, 6 months na lamang din ang titira kasi by July, i-withdraw na natin siya. Kaya ang total money natin o yung naipon natin from 540,000 pesos, nagka-dividend income tayo ng 135,000 pesos, ang total money mo ngayon ay 675,000 pesos na kapeso. Sasabihin natin, bakit nagkaganon? Bakit magkaiba ang dividend income? Kung mapapansin nyo dito mga kapeso, yung 9,000 natin, yun pa lang yung unang kumita ng 6 months. Dito, sa ating yearly na paghuhulog, yung 108,000 pesos agad ang kumita ng 6 months. Kung mapapansin nyo naman sa sunod na taon, iba-iba din ang kinikita ng bawat inihuhulog natin. Kaya kung makikita nyo, naka-pro rate siya. Hindi katulad sa yearly na January pa lang, kumikita na kaagad yung 108,000 pesos na inihulog natin. Kaya nagkakaganyan na mas malaki talaga ang kinikita mo na dividend income. Sabi mo ngayon kapeso, pwede bang one-time payment? May 540,000 pesos akong natutulog sa bangko eh. Pwede bang 540,000 pesos ihulog ko kaagad sa aking MP2? Pwede din yan kapeso. Gamitin natin ang dividend rate na 6.69%. Ang entitled months mo sa unang taon ng 2024 dahil July tayo magsisimula ay 540,000 pesos times 6.69 times 6 months. Dito pala natin ilagay yung formula sa dividend income. 540,000 times 6.69 times 6 months, divide natin yan ngayon sa 12. 18,000 pesos agad ang kinita mo. Kaya yung total money mo, 540 plus 18,000, kung makikita mo kapeso, palago ng palago agad yung pera mo. Yung 540,000 mo, kumita ng 207,000 pesos. Kaya, ang magiging total money mo, 747,252 pesos.
Pero hindi natin dinidiscourage ang mga monthly kapeso. Malaking bagay pa din na sinisimulan na talaga natin ngayon ang paghuhulog natin sa ating Pag-ibig MP2. What if, sabi mo kapeso, naka-monthly ako, pero tuwing November may natatanggap ako na 13th month pay. Pwede ba na every November dagdagan ko ang paghuhulog ko sa aking Pag-ibig MP2? Pwede din yan kapeso. Gawin natin na every November tuwing may 13th month pay ka, sa halip na ang paghuhulog mo ay 9,000 pesos lang, sabihin natin, sabi mo, gagawin mong 15,000 pesos. Tingnan natin yung pagkakaiba, kapeso. 15,000 pesos or 15,000 pesos, sumobra tayo na isang zero. Kung makikita nyo kapeso, ang total na naihulog nyo, 570,000 pesos. Pero kinta mo naman ang mawi-withdraw mo, 675,000 pesos, 763. Kung naka-yearly ka, pwede ba na paiba-iba din yung paghuhulog mo? Kung 108 ka nagsimula, sabi mo, sa susunod, pwede ko bang gawing 150,000 pesos? Pwede yan kapeso. Halimbawa, 2026, hindi ka makakapaghulog kasi may importante kang babayaran. Pwede din yun. Bumawi ka ng sunod na taon, ginawa mong 200,000 pesos. And then, yung sumunod na taon naman, sabi mo, malaki-laki ang naihulog ko nung nakaraan. Pwede ba na 50,000 pesos? Pwede din yan kapeso. 508 ang total mong na-deposit at 640,000 pesos naman ang total na kikitain mo. Sabihin natin kapeso ngayon na naka one-time pay ka ng 540,000 pesos. Pwede ka rin bang magdagdag dyan? Pwede din kapeso. O ano kapeso? Naaakit ka na ba ngayong maghulog sa Pag-ibig MP2? Simulan mo na ngayon kapeso.